po natin kung paano mag-program gamit ang sequential structure. Ano nga ba ang sequential structure? This is the most basic and essential control structure when programming structures are executed one after another in the exact order in which they are written. This is the foundational because every C++ program, no matter how complex, depends on sequential logic at some level. Mastering this concept is critical for beginners as it forms the base for understanding how data flows through a program. Magka-code po tayo kung paano po natin maipo-compute ang interest pag tayo ay nangungutang. Nagawa po tayo ng simple calculator upang ma-compute po natin ang interest. Sa pamamagitan po nito, sa pamamagitan po ng program, ma-compute po natin ang mas maayos at mas maganda yung interest po natin sa ating mga pautang. Yun po, lagay po muna tayo ng data type na double para mas accurate po at mas ma-compute ang maayos yung ating mga decimal. Pagkatapos po nalagyan po natin ang ating mga variable. Una po yung principal. Tapos, wala lang po yung rate. Dahil ito po yung mga kailangan natin para sumana po yung ating problem. Ito naman po yung time. Pagkatapos naman po yung interest. Kaya po natin itong nilagay yung mga ito. Dahil po yung principal, ito po yung kumagana sa inutang natin. Yung rate naman po is kung ilang percent po yung ating kung ilang percent po yung rate ng ating utang. Tapos yung time naman po is kung gaano po natin sa katagal bang mababayaran. Kasi yung interest naman po is yung total computation po ng lahat po ng so naman po, magsisiyak po tayo ng ano po yung gusto natin ma-print na lumabas doon. Dahil simple interest calculator po yung ating gagawin, ay po yung gagawin natin. Kahit ano naman po yung lagay doon. Dahil yung kung ano naman po yung gagawin dito, hindi lang naman po ang gagawin. Ay lalagay. Simple interest calculator. Mag-endline lang po tayo dito para matapos po yung line po yung program. Kung hindi po natin nalagay ang endline, magtutuloy-tuloy po yung program na sunod. Tapos mag-CR lang din po ulit tayo dito na principal amount para pakita po natin para may mapaglagyan po ng inutang natin. Tapos naman po, mag-CCin na po tayo para makuha po natin yung data ng principal naman. Dahil yun po yung kukunin natin, hindi po ang lalagay natin dito sa paggawa na po natin yung data. Principal dito. So naman po yan, mag-out po ulit tayo para naman po sa interest po ng ating utang. Lagi po natin dyan kung ilang percent po yung ating pinautang. So noon po, ikunin din po natin yung data ng interest. Kaya mag-CCin po ulit natin. Wait. Dahil din po ang ating kukunin. Tapos naman po, is yung asan naman po yung time. Dahil na din po gagawin natin. Ulit lang po. Cout. Time. Para ma-input po natin kung ilang years po yung babayaran. Kailangan po may semicolon dali pagkatapos po natin mga program para mag-work po yung program natin. Kasi kung hindi po natin lalagay, hindi po magkaroon yung program natin. Kukunin natin po natin yung data ng time kaya magsisihin ulit po tayo ng time. So naman po, is yung interest. Yung gagawin po natin is computation na po. Ito po yung
Ito po yung kung paano makukupit po yung interest. Ito po yung formula. Interest equals principal times rate times time divided by 100. Ito po yung formula na gagamitin natin para makuha po yung interest sa ating mga pautang kung ilang taon po yung babayaran. Interest equals principal times rate times time divided by 100. Para makuha po natin yung interest, siya po ulit tayo ng calculation na ito. Calculation. Tapos ayun din po para matapos yung ating line. I-out po ulit tayo ng 25. Susundan din po natin yung pinaka-plan dito na principal rate time plus interest. Okay. Percentage. Hindi pa natin ang yung principal po muna yung unahin natin kasama po yung rate. Kasama po isip tayo. Sana po yung interest. Doon po natapos ang ating program. Ngayon po, tignan po natin kung gagana ang ating program. Dahil gumana po, lalagay po natin dito yung kung magkano po yung utang natin. For example, 6,000. Kung ilang percent po yung ibibigay natin interest rate. For example, 5%. Kung ilang taon po mababayaran sa loob ng 3 taon. Lalabas po dito yung interest po na 900 dun sa ating pinag-compute. Yun lamang po. Maraming salamat.